Oo, alam ko iyo. Siya nga yan, si Lucero. Sagot naman ni Silvino kay Kael. Ngunit sa pagkakatitig ni Kael sa lalaking yun ng mga segundo, ay parang may kakaiba pa rin siyang nararamdaman. Kagaya nung pahapyaw niya itong nakita sa loob ng karwahe. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Dahil naman sa pagdating ng tinawag nilang Senyor Lucero, ay parang nabulabog ang mga lalang o mga aswang na nakatira sa baryong iyon, na nasa taas ng mga puno ang bahay. May mga nakasadya namang hagdan sa bawat puno na ito. Kaya naman madali rin lang naman ang pag-akyat panaog ng mga lalang o ng mga taong nakatira dito. Kaya naman halos lahat ng mga taga doon ay napababa dahil sa pagdating ng sinasabi nilang Senyor Lucero. Mukhang napakahalagang tao nito o kanilang ang iginagalang na kailangan pa nilang lumabas ng kanilang mga tahanan upang para lamang makita o magpakita ng respeto sa pagdating nito. Ang mabuti pa ay bumaba na tayo. Hindi sasadya dito si Senyor kung wala siyang importanteng sasabihin. Salita ni Isagani na parang siya naman ang sinusunod nila sa lugar na yon. Bumaba nga nun si Isagani kasama ang 3 pang kalalakihan. Kahit wala namang ideya ang magtiyo noon kung bakit nandoon ang sinasabi nilang senyor, ay bumaba na rin lang sila at sumunod kina Isagani. Ngunit katahimikan noon ang bumalot sa baryo ng mga aswang o ng lugar na yun. Habang nakatayong naghihintay sa gitna si Lucero, binigyan naman ng daan ng mga taga doon sina Isagani sa kanilang pagbaba na mga nakayuko ang ulo na nakatayo din na nakaharap kay Lucero ng di kalayuan. Nakabuntot naman ang magtiyo sa likuran nila Isagani. Ngunit nung malapit na sila kay Lucero, ay tumigil naman na sa pagbuntot sa mga yon ng magtiyo sapagkat dito na lang tayo. Usapan yan ng kanilang angkan, kaya wag na tayong makialam, iho. Tumangulang naman noon si Kael sa tiyo Silvino niya habang nakatitig pa rin noon si Kael sa lalaking iyon na parang kinikilatis niya ito. Nang mga ilang sandali lang ang lumipas, kaharap na nga nila Isagani si Senyor Lucero. Magandang gabi, Senyor. Ipagpaumanin niyo po na hindi namin kayo nasalubong sa lagusan. Magandang gabi rin, Isagani. Sa inyong lahat. Maayos ba kayo dito? Tugon ni Lucero sa maamo nitong boses. At mukhang mabait naman ito. Dahil kinukumusta pa nga niya ang mga nakatira sa lugar. Salamat sa pag-aalala, Senyor. Maayos naman ho kami dito. Ano ho bang may paglilingkod namin? Kung gusto nyo ay pumasok muna kayo sa aming tahanan upang mapag-usapan natin kung ano man ang nais nyong sabihin sa amin o ng inyong pagparito ng ganitong oras, Senyor. Huwag na, Isagani. Salamat na lang sa iyong anyaya. Konting mga bagay lang naman ang sasabihin ko sa inyo. May pag-uutos lang ako. Ha? Ano yun, Senyor? Kilala mo naman ang angkan ng lumantao, hindi ba? Oo. Hindi ho ba isa sila sa 6 na pamilya? Oo, tama ka, Isagani. Narinig ko kasi sa mga balibalita o sa mga impormante natin na kumikilos na rin ang angkan ng lumantao. Pero ang hindi ko lang alam ay kung kaalyansa ba natin sila o hindi. Kung ganun, Senyor, ano ho ba ang nais niyong gawin namin? Ganito, Isagani.
Gusto kong pasukin nyo ang asyenda nila na hindi nila nalalaman. Magpanggap kayo ng mga pisante. O kaya naman ay kumonekta na lang kayo sa mga kakilala nyo na taga roon at magpatulong kayo na mamasukan sa kanilang asyenda. At habang nandun kayo, unang mga tao mo, gusto kong kalapin nyo lahat ng impormasyon na inyong makukuha. Sige, senyor. Maliwanag ko sa amin ang gusto nyong mangyari. Ako na lang ang tatrabaho kasama ng ilan sa mga kasamahan ko dito sa baryo. Kung gusto nyo ho, para mas maging madali. Hindi. Huwag ikaw. Baka makilala ka nila. Marami ang nakakaalam na loyalista ka ng ating angkan. Kaya mag-utos ka ng iba. Pero sa likod naman nito ay ikaw pa rin ang mamumuno sa operasyon na to. Kung ganun, masusunod o, senyor. Sagot ni Isagani. Nang napabaling ang mata ni Lucero sa likod ni Isagani sa di kalayuan at nagwika ito ng nga pala, Isagani, anong ginagawa dito ng matandang yon? Parang namumukahan ko siya. Napalingon naman noon si Isagani at ang mga kasama nito sa likuran nila. At doon ay pansin nilang ang tinutukoy ni Lucero ay si Silvino. Tsaka yung katabi niyang lalaki, parang nakita ko na yan kahapon lang. Dagdag pa nito. Oo, kilala niyo nga ho siya. Ang matandang yan ay si Silvino. Silvino Dalagit. At yung nasa tabi naman niya, senyor, ay ang pamangkin niya na si Mikael Dalagit. Bahagyang napakunot naman noon ang noo ni Lucero sa narinig niyang mga pangalan nito. Interesante. Anong ginagawa nila dito sa baryo nyo? At nandito pa sila mismo sa Sagay. Kasi senyor, huwag ka nang sumagot. Ako na ang aalam. Wika ni Lucero, sabay lakad na lang nito sa harapan nila Isagani na walang pasintabi. Kasi kusa nang tumabi si na Isagani sa daanan ng kanilang senyor. Senyor! Habol pa na pag-uwika ni Isagani. Kaso ay dumiretso na sa paglalakad si Lucero patungo sa Magtiyo. At nang nakalapit na ito sa mga yon, "Magandang gabi, mga Ginoo. Ikinagagalak kitang makita, Silvino Dalagit. Ano ang dahilan? Bakit ka naparito?" Magandang araw din, Senyor Lucero. Wala naman. May mga bagay lang akong nais malaman sa mga dati kong kaibigan. Kaya napasyal ako dito sa baryo nila. Ganun ba? Pwede ka bang magbigay ng halimbawa kung ano ang mga katanungan na yon? Pagtanong ng matalino ni Lucero. Yun na nga, senyor. Sa tingin ko, sa amin na lang na magkakaibigan yon. Dahil nga may personal din kaming buhay na dapat na isa pribado. Sagot naman ni Silvino na ayaw rin ilantad kung ano ang nasa isip nito. Dahil alam niyang kinokornel lang siya ni Lucero sa mga salita niya para makuha nito ang totoong impormasyon sa kanya. Pero, Isagani! Senyor! Nandito ako! Tugon ni Isagani. Sabay nang nag-aapurang paglapit nito kay Lucero. "Huwag kang magsisinungaling sa akin, Isagani. Ano ang napag-usapan niyo ni Senyor Silvino?" Tanong ni Lucero sa maalumanay at maotoridad nitong boses. At hindi pa siya nakatingin kay Isagani, kundi sa Magtiyo ng seryoso. Senyor, paputol-putol na nag-aalala na sumagot nun si Isagani na patingin-tingin pa kay Silvino at ganun din naman si Silvino.
Tinitignan niya ng saglit-saglitan si Isagani kasi baka pumutak ito sa kanilang pinag-usapan. Isagani, mukhang natatagalan ka ata sa pagsagot sa akin. Dagdag pa ni Lucero, sabay tingin niya ng matalas kay Isagani at naging pula ang itim ng mga mata nito, tapos ay umimpis na parang naging linyang patayo. Kita mo naman noon kay Isagani ang takot nito sa tingin pa lang ng kanyang senyor. Partida, aswang pa nga si Isagani. Senyor, napag-usapan po namin kung totoo nga ho na maipapakasal si Isla sa binatang yan. Iyon oh. Kaya ho sila naparito. Parang kumalma naman noon ang mga mata ni Lucero at bumalik ito sa dati, sa sinabi ni Isagani. Ganun ba? Di ikaw. Ikaw pala ang nag-iisang anak ni Senyor Amador Dalagit. Kung yun lang pala ang nais niyong malaman, ako na ang sasagot. Oo, pinaplano namin na ipakasal ka sa aking kapatid, kay Isla. Yun ang pangalan niya. Kausap ni Lucero kay Kael. Ngunit di naman umiimik itong si Kael at nakatitig lang kay Lucero kasi wala naman siyang nais na ikomento ng mga sandaling yun. Di siya makapag-isip kasi parang naiinis ito sa presensya ni Lucero. Senyor Silvino, Pipi ba ang pamangkin mo? Ang anak ni Senyor Amador? Hindi ata siya marunong magsalita. Wika niya ulit. Nang biglang nag-iba ang timpla ni Kael sa narinig niyang yun, parang nang iinsulto na eh. Sandali. Wag. Harang ni Silvino sa pamangkin nito dahil ramdam niyang gagalaw na si Kael. Kilala niya kasi ang pamangkin niya. Paggalit, hindi yun nangungulit. Ngunit sumusugod na lang yun bigla. Huwag ka nang umimik, iho, ha? Ako nang bahala. Wika ni Silvino ng pabulong kay Kael. Kumalma naman noon si Kael at nagsalita naman si Silvino ng Ganon ba, senyor? Di mabuti. Kung ganon, mag-aanib na pala ang pamilya natin. Oras na naikasal ang pamangkin ko at ang kapatid mo. At hindi naman pipe ang pamangkin ko. Hindi lang siya talaga palaimik minsan. Kasi pinipili niya ang mga bagay na lalabas na salita sa kanyang bunganga. Dahil hindi naman siya mal-edukado kagaya ng iba na salita lang ng salita kahit wala namang katuturan. Ano? Anong ibig mong sabihin, Senyor Silvino? Na mal-edukado ako sa pananalita ko? Biglang pag-iinit ng sitwasyon ng usapan sa sagot ni Lucero. Ikaw naman, senyor. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Huwag mo akong paandaran, senyor, ng iyong mga matalinghagang pananalita. Naiintindihan ko ang mga bagay-bagay kahit na hindi mo yan liwanagin sa akin. Isa pa, hindi porkit isa ka sa mga dalagit ay mas mataas na ang antas ng dunong mo sa akin, senyor. Wala naman akong sinasabi na mas magaling ako sa iyo, Senyor Lucero. Ngunit kung talagang ikaw ay edukado, matuto ka sanang rumispeto sa mas matanda sa iyo. Salitang matalas ni Silvino. Nagkakainitan na nga. Ganon ba, Senyor Silvino? Talaga bang ganon ang nais mong ipahiwatig sa usapang ito? O baka naman nagmamataas ka lang?
Dahil alam naman ng lahat ang tangan mo sa mundo ng 6 na pamilya. Huwag mong sabihin na porket nasa sayo ang 6 na maestro ay kailangan ka ng irespeto. Di ba? Pues, hindi ako natatakot sa taglay mong kapangyarihan. Nakakalimutan mo ata kung anong apelyido ang kaharap mo. Huwag mo akong baliktarin, Senyor Lucero. Mukhang sa tono ng pananalita mo ay ikaw ang nagmamalaki sa ating dalawa. Sumbatan ng dalawa. Pero hindi pa man masyadong naiintindihan ni Kael ang usapan ng mga ito, ay halata niya na nagkakainitan na nga ang dalawa. Alam yun ni Kael. Nang walang patutunguhan ang usapan na to, kung papaikot-ikutin lang natin ang mga salita. Alam mo, Senyor Silvino, matagal na akong napapaisip kung totoo nga bang malakas ang tangan na 6 na maestro. Kasi bakit kaya tinalo ng isa sa mga ninuno ko o ng mga salandig ang 6 na maestro mismo? Hindi kaya talagang mahina lang sila? Wika ni Lucero na parang paghahamon. Ano ba ang gusto mong sabihin, senyor? Nais mo bang subukan ang 6 na maestro? Tugon ni Silvino, sabay abante nito ng 3 hakbang mula kay Kael na katabi nito. Senyor! Napaimik pa noon ng konti si Isagani, kasi parang magkakasubukan na nga ang dalawang apelyido, ang Dalagit at Salandig. Pero tumingin-tingin noon si Lucero sa buong paligid at nakita niyang nakatuon ang atensyon ng lahat ng mga tao sa kanilang dalawa. At napatiimbagang naman si Lucero, kasabay ng pagtiklop ng mga kamao nito ng mahigpit, na parang nanggigigil na nga. Ngunit, alis na ako. Masyado nang matagal ang pagparito ko. Wika niya, sabay ng parang pagkalma nito. At pagtalikod na kay Silvino, at nang papaalis na sana ito. Hoy! Lalaki! Wala akong pake sa pinagsasabi mo. Pero sa tono ng pananalita mo, para mong hinahamon ng tiyo ko . Kanina pa ako nakikinig at masyado kang maangas. Nakakarindi ang bunganga mo. Wika ni Kael. Boses naman nun ni Silvino na napakamot pa ng ulo dahil sa nagsalita si Kael. Dahil tapos na sana pag umalis na si Lucero. Kaya naman napatigil nun si Lucero sa narinig niya at humarap ito ulit. Pagharap niya sa magtiyo, itapat mo ang edad mo. Kung gusto mo, tayo na lang maglaban. Wika ni Kael. Kael, sinabi ko nang tumahimik ka. Komento pa ng tiyo niya. Pero parang walang naririnig si Kael. At humakbang pa ito ng paabante na nilagpasan ang tiyo niya ng ilang hakbang. At sabi niya halika, tayong dalawang magtuos. Hamon ni Kael. Kael, wag! Napasalita pa noon ang tiyo niya. Sige. Uwi ka ng maiksi ni Lucero, sabay biglang paglalaho nito sa kinatatayuan niya. At biglang lumitaw yon sa harapan ni Kael na halos dikit na ang kanilang katawan at muka. Kael! Uwi ka ng kanyang tiyo. Pero pinitik lang ng paghawi ni Lucero ang nguso noon ni Kael at tumilapon ito ng ilang dipa mula sa kinatatayuan niya. Napahiga nun si Kael sa lupa sa pagbagsak niya at nang kikilos na ulit si Lucero sa paglapit nito kay Kael ng pagsipa. Bigla namang lumitaw si Silvino sa tabi ni Kael at sangga niya ng sipa ni Lucero.
Ako ang harapin mo! Wika nito. Sabay talon naman ng paatras ni Lucero sa matanda at talikod na nito kaagad. At sabi niya ng hindi angkop na maglaban-laban tayo dahil ipagkakasundo pa namin si Isla sa lalaking yan. At sa'yo lalaki, mabuti ay magpalakas ka muna. Nakakahiya naman siguro na kung mapapangasawa mo ang kapatid ko ay lampa ka. Mas malakas pa si Isla na kapatid ko nang malayo sa'yo. Sabi nila, matapang ka daw sa inyong baryo, sa Talisay, at takaw gulo ka. Pero mukhang mali naman ang balita ko sa'yo. Mukhang isa ka lamang laki sa layaw na nag-iisang anak na nagtatapang-tapangan dahil sa kayang tapalan ng ama mo ng salapi ang mga nagagawa mong gulo sa inyong baryo. Wika ni Lucero ng pang-iinsulto kay Kael. Ano? Gago! Bumalik ka dito! Halika! Magsuntukan tayo! Sigaw pa ni Kael. Dahil sa hindi nga ito nakabawi, halos mapunit na noon ang damit niya sa kakaawat sa kanya ng tiyo at ni Isagani, kasama ang iba pang lalaki. Dahil gusto talagang habulin ni Kael si Lucero para maglaban sila. Kael! Kael! Tumingin ka sa akin. Tumigil ka. Mapapahamak ka lang kung lalabanan mo siya ngayon. Wika naman ng tiyo Silvino ni Kael. Pero ang mabuti pa, Senyor Silvino, ay isalin mo na lang ang 6 na maestro sa pamangkin mo para naman pag nagsanib na ang ating angkan ay may maibubunga naman na ang mga dalagit. Total, matanda ka na rin lang. Nga pala, Isagani, huwag mong kakalimutan ang sinabi ko sa'yo. Oho, senyor! Bumalik ka dito! Sigaw naman noon ni Kael, nagigil pa rin. Dahil di na niya nagawang makabawi. Halos maluha pa nga siya noon dahil sa di niya mailabas ang galit nito. Alam niyo yung pakiramdam na gano'n sa mga lalaki. Minsan nangyayari ang gano'n. Pag di nailabas yung tapang ugalit nito, naluluha na lang siya. Pero hindi yun karawagan, kundi sobrang galit at tapang lang na hindi mailabas. Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Alright, yun! Ang husay ng kwento, grabe! Pero hindi pa natin nabubuksan ng buo yung kwento ulit. Pero dito naman sa episode na to ay nalaman na natin na kay Tio Silvino nga ang 6 na maestro na tangan. Tapos ay lumitaw na rin yung ikatlong apelyido, yung nabanggit ni Lucero, yung Lumantao. So mayroon na tayong 3 sa 6 na angkan. Lumantao, Salandig, at syempre ang apelyido ng ating bida, ang mga dalagit. Bali dinisenyo ko talaga ang kwentong to, mga kabagis, na maraming sikreto. Syempre para may thrill tayo, di ba? Hindi nawawala yung misteryo, kumbaga. At dahil dito, shout out tayo mga kabagis ko. Shout out po kay JV from Kuwait. Shout out din po kay Manny Dalisay. Shout out po kay Jessamay Libardos from Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Shout out din po kay Frederick Abagat. Shout out po kay Arnel Estella from San Jose del Monte, Bulacan. At shout out din po kay Richie Alamento at sa asawa nito na si Janet ng Bohol. Pinapa-shoutout po yan ni John Louis Paran ng Toledo City, Cebu. Shoutout din po kay Romel Liberato. Shoutout po kay Alan Lipangog. Shoutout po kay Alan Lipangog from Lapu-Lapu City, Mactan, Cebu. At shoutout po kay Fata Arhasan. So, yun muna mga kabagis. Bahala muna kayong mag-isip dyan. Salamat sa suportang tunay.